Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Sabado ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at paggunita sa mahal na Birheng Maria tuwing Sabado. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas sawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng, Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang 2 kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay
ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalakan lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos, narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagkakatiwalaan, nilupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David, iyong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa,
Ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay napapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagdiliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Atin po munang balikan ang mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoon sa buong linggong ito. Nung Lunes, ipinahayag ni Jesus doon sa bulag na humihingi ng habag sa Kanya at ang sabi niya, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka sa iyong pananalig. Minsan po, no, kung ano ang iniisip mo, yun yung mangyayari. So kung magiging negative ang laging iniisip mo, negative ka. Pero kung magiging positibo ka, maging sa iyong pag-iisip, medyo mas gagaan din ang iyong buhay. Lalong-lalo na kung ikaw ay mananatili sa pananampalataya sa kahit anong sitwasyon ng ating pong buhay. Noong Martes, ang sabi naman niya, no, sa kwento ni Zaccheo, no, na si Zaccheo, makita lang si Jesus umakyat sa isang puno ng sycamore. At nung dumaan si Jesus, sinabi niya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nung Miyerkules, ang sabi naman, no, patungkol pa rin sa pagdating ng araw, no, ng anak ng tao ay iluluklok sa kanan ng Diyos. Binigay niya ang isang talinghaga tungkol sa isang hari na ipinagkaloob o ipinahiram ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga alipin. At dito po nakadepende, no, kung paano ginamit ng mga alipin ang ipinagkatiwala sa kanila. Kaya sabi niya doon sa isa, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. So yung buhay natin, no, kasi nga araw-araw may grasya ang Diyos. Pero paano nga natin ginagamit ang grasyang ito para din sa atin pong ikauunlad ng buhay. Ikasasagana natin. Bakit sila yumayaman? Kasi ginamit nila ang kanilang talento. Bakit sila naghirap? Kasi yun ang isipan nila. Ito lang kasi. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin,
sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, siya ang aking ina at mga kapatid. Ito po yung panahon na habang nagtuturo si Jesus, nasa labas naman ang kanyang ina at mga kapatid at ipinasabi kay Jesus. Pero hindi ito naging dahilan para ihinto ni Jesus ang kanya pong pagpapahayag o ang kanyang misyon. Kundi mas pinagtibay pa niya kung ano ang ugnayan niya sa kanyang ina, ang mahal na birhen, at sa kanya pang mga alagad na tinatawag ding mga kapatid. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. So, pinaalala po sa atin na minsan, yung mga nangyayari po sa simbahan natin, isang paraan ng paglilinis ng Diyos. Ito po yung nagalit si Jesus, no? Dahil pagpasok niya sa templo, maraming nagtitinda. Nawala na yung kabanalan ng templo. Kaya sabi ko, no? Siguro yung mga nararanasan natin o naranasan natin dito sa ating simbahan, may tuturing din na paglilinis lang ito ni Jesus. Kasi bahay niya to, kanya ito, kaya siya din naman yung gagawa ng paraan. No? Para bang pag pinapalo lang tayo, hindi naman tayo pinaalis, pinapalo lang tayo dahil hindi niya kukonsintihin din yung mga maling umiiral sa simbahan. At ngayon, usapin tungkol sa ano nga bang mangyayari sa atin sa kabilang buhay. Ang sabi ni Jesus, ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Usapin pa rin po ito, no, na ano nga ba mangyayari sa atin sa kabilang buhay. Baka lang po, no? Kasi minsan yung mga paniniwala natin, ulitin ko po ha, kapag namatay ng isang tao, tapos na. Okay? Pag namatay na ang isang tao, either sa langit o sa impyerno. Kapag namatay na ang isang tao, hindi niya na concern kung siya ba ay ina, asawa, anak, o kung ano man. Sa halimbawa na ibinigay sa atin tungkol sa pag-aasawa, paano nga daw? Kapag namatay na yung asawa, nakapito yung babae. Matindi rin, no? 7 na yung napangasawa, hindi pa nadala dun sa una, pangalawa, hanggang 7. So ngayon, medyo din kasi itong, sabi nga, ang Saduceo kasi hindi naniniwala na may pagkabuhay. Pero yung tanong nila ay tungkol nga dito, sino nga daw? Para bang yung logic na lang, o kaya common sense, no? Sino bang aabot pa talaga tayo sa ganon? Pero medyo exaggerated lang. Kaya nga, pinaliwanag ni Jesus, pagdating sa langit, wala nang mag-asawa. Pagdating sa langit, wala na rin anak o kung ano man. Wala na, tapos na. Kaya yung mga drama natin, no, na magsasama tayo sa langit, sigurado ba kayo? Pareho kayo sa langit. Uy. Minsan, di ba, sabi ko kanina, yung mga tradisyon natin, pag namatay yung tao, tapos pag may lumipad na paru-paro, oy, lolo mo yan. Di ba, ginagano, oy, lola mo yan, no? Naging paru-paro, naging butiki. Di ba? Walang ganun. Kung sa konteksto natin, no? hindi nagiging daga, hindi nagiging ipis, hindi nagiging paru-paro. Either dadanas ka ng walang hanggang kaligayahan sa langit o walang hanggang katapusan sa impyerno, yun lang. Pero kung sa mga mag-asawa, sa mga pamilya, pwede nating masabi, kaya nga ibinigay yan para makatulong sa bawat isa. Kung sa usapin ng mag-asawa, tiyakin ninyo na kayong dalawa, sa pagsasama ninyo dito sa lupa, ay pareho kayong makakarating sa langit. Ulitin ko, hindi na bilang mag-asawa. Kaya nga ang sabi,
para na silang mga anghel sa langit, na ang focus na lang ang Diyos. Kaya ang bawat relasyon na meron tayo dito, dapat nagdadala ito sa atin patungo sa langit. Minsan yung mga naririnig natin mga drama sa buhay, di ba? Ginagawa mong impyerno ang buhay natin. So kung dito pa lang, i-practice na nga, impyerno. So pagdating sa impyerno, di sanay na tayo. Kasi na-practice na eh. So alin ang pinapractice natin na buhay? Buhay sa impyerno o buhay sa langit? Sana nga po, no, sa mga mag-asawa, kapag mamamaalam na, no, mamaalam kayo ng maayos, ha? At yung sinasabi, hihintayin kita sa langit. Sana nga, sana nga, no? O sige na, mauna ka na, hintayin mo ko doon, ha? Sana nga may naghihintay sa atin. Pero yung status natin, ha? Yung status natin doon, wala na kung ano man yan. Kasi lahat tayo ay anak na ng Diyos. Lahat tayo, nakatuon lang tayo sa base, no? Bahagi na rin na ating pananampalataya. Sa Diyos na lang tayo nakatingin. Muli, ang paalala, dito pa lang, sana po magtulungan ang mga magulang o mag-asawa, magtulungan ng pamilya na lahat tayo makarating sa langit. Amen? Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa angal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa, ninihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinampalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Cesar na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag-ukulan natin ang panalangin, ang mga yumao nating mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw nating pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw
sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumeyo rin at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.